Alright, what's up mga kanoypi? Here's your boy Forex Noypi. Welcome back to my channel. Ngayong video na to, hindi tayo mag-uusap tungkol sa kung magbabay ba ako or magsisell ba ako. Kasi yun yung hinahanap mo. Maling video ang pinanood mo. Scroll up. Ang gusto kong pag-usapan natin ngayon ay ang kwento sa likod ng market. Kasi tandaan nyo, the market moves because of expectations and not emotions. Maraming trader ang nakikita na weak ang US jobs report last week. At sabi agad, bearish na ang dollar. Gold to the moon. Mag-rate cut na ang Fed. Pero tanong ko Kanoy P, sa mga machine gun traders dyan, sa mga influencers na nakakapanood nito, come on, let's debate fundamentally. Ang tanong ko, is one economic report enough to change the entire macro picture? Okay, kasi para sa akin hindi pa. At 'yun ang pag-uusapan natin ngayon. Pag-uusapan natin ang US dollar, gold, oil, US stocks at higit sa lahat, paano mag-isip ang mga profitable traders kapag ganito ang market. Pero bago ang lahat, intro muna tayo, bro. Alright, what's up mga kanoypi? Here's your boy Forex Noypi. Welcome back to my channel. Again, this is a fundamental channel. If you wish to learn, subscribe, like my video, show me some love, support, and everything that you can do so that I get inspired making more videos that you like. Okay, so magsimula muna tayo sa napaka-importanting bagay. Stop trading the news. Isa sa pinakamalalaking pagkakamali ng retail traders ay ang pagte-trade nila ng headline. Yung mga machine gun traders yan, yung wag ganon. Lumabas lang ang balita, buy agad, sell agad, emotion agad. Pero isipin mo naman to, Kanoypi, kung ang market ay gumagalaw, kung gumagalaw lang to dahil sa isang economic report, edi sana lahat ng traders kumikita. Pero hindi eh. Ang institutional traders, hindi sila tumitingin sa isang report lang. Tinitingnan nila ang buong ekonomiya, ang labor market, inflation, consumer spending, manufacturing, bond yield, central bank, global liquidity, geopolitical risk. Lahat ng yan, pinagsasama-sama nila bago sila bumuo ng conviction. Kaya kung gusto mong maging profitable, stop reacting. Start analyzing. Okay? Ano ba ang big macro picture? Ano bang nangyayari ngayon? Oo, nagkaroon tayo ng weaker employment numbers. NFP last week was weaker. Pero tandaan natin, ang US economy ay nananatiling isa sa pinakamatatag sa buong mundo. Mataas pa rin ang interest rates. Hindi pa bumabalik sa target ang inflation at kahit may signs ng slowing, hindi pa tayo nasa recession. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako agad nagiging bearish sa US dollar. Kailangan nating tandaan, hindi lang labor market ang tinitingnan ng Federal Reserve. Okay? Marami silang indicators. Kapag isa lang ang humina, hindi ibig sabihin babaguhin na agad nila ang monetary policy. Okay? At dito, nagkakamali ang maraming traders. Ina-assume nila ang susunod na gagawin ng Fed base sa isang report. Okay? Pero ang Fed mismo, hindi rin sila gumagawa ng desisyon base sa isang report. Okay? Pangalawa, no? Etong video na to, hindi ito trading advice. This is for educational purposes only. So kung naghahanap ka ng susundan mo, huwag ka nang manood ng videos ko. Actually, sa palagay ko, kaya wala masyado nanonood ng video ko kasi ganun ang iniisip nila. Okay? So pag-usapan natin US dollars. Right now, I am in the DXY chart. Okay? Ano sa tingin ko sa dollar? Sa ngayon, neutral to slightly bullish ako at ipapaliwanag ko kung bakit. Okay? Una, mataas pa rin ang interest rates. Kumpara sa karamihan ng developed economies, kapag mataas ang interest rates, mas attractive ang US dollar. Okay? Pangalawa,
Kung magkaroon ng uncertainty sa global markets, ang dollar pa rin ang pangunahing safe haven currency kasi nga it generates interest. Para sa akin lang to not financial advice. Pangatlo, hindi pa tapos ang laban kontra inflation. Hanggat hindi sigurado ang Federal Reserve na kontrolado na nila ang inflation, hindi sila basta-basta magiging sobrang dovish. Okay? Kaya hindi pa ako handang sabihing bearish ang dollar. Okay? Pero tandaan, hindi rin ako blindly bullish. Okay? Bilang trader, objective tayo. Hindi loyal sa bias. So, yung mga taong permabull sa isang asset, I don't know about you, but good luck. If you get to the part where you're profitable because you're permabull on something, palapag naman ng PNL nyo. Okay? So, kung sa susunod na mga linggo, makakita tayo ng sunod-sunod na may hinang employment reports, bumababang inflation, humihinang consumer spending, at malinaw na pagbabago sa tono ng Federal Reserve, doon tayo magkakaroon ng mas malakas na dahilan para baguhin ang bias natin. Okay? Hindi opinion ang nagpapatakbo ng trader, ng trading. Evidence ang nagpapatakbo nito. Okay? Dumayo ngayon tayo sa mundo ng mga ginto. Ayan. Mga nagtatanong dyan, Sir, bullish pa ba? Kanoypi, ang sagot ko, constructive ang outlook. Pero hindi ibig sabihin, tataas ito araw-araw. Napakahalaga ng difference na yun. Kapag bumababa ang expectations ng interest rate hikes, karaniwan nakikinabang ang gold. Okay? Pero tandaan nyo gold still depends on the dollar and other regional currencies. Gold still depends on bond yields. And gold still depends on inflation expectation. Kaya huwag mong tingnan ng gold na parang hiwalay na market. Connected ito sa buong macro environment. Okay? Kung mapapansin nyo, pagkatapos ng malaking rally, which is this, nagkaroon ng consolidation, which is this. Right? Normal lang yon. Healthy ang markets to breathe. Hindi laging pataas, hindi laging pababa. Dito pumapasok ang technical analysis. Fundamentals will tell you the directions. Technical analysis helps you manage timing. Okay? So, tingnan natin ngayon yung oil kasi napakaganda ng nangyayari sa oil. At least on my perspective. Okay? Kasi isa ito sa pinakamalaking balita ngayon. Okay? Bumababa ang presyo. At ang pangunahing dahilan, mas maraming supply ang inaasahang papasok sa market. Alright? If you were watching the news, at if a-flash ko yan dito, the headline says that OPEC released approval to bring more supply. Okay? Ngayon, pag mas maraming supply ang inaasahang papasok sa market, kapag mas marami kaysa sa demand, natural bababa ang presyo. Bakit mahalaga ito? Kasi ang oil ay malaking contributor sa inflation. Kapag bumababa ang oil, posibleng bumaba rin ang inflation pressure. Kapag bumababa ang inflation pressure, mas kaunti ang dahilan ng central banks para maging agresibo sa interest rate. Tingnan nyo kung paano nakakonekta ang lahat, The dollar affects gold and gold affects investor positioning. The market is one giant ecosystem. Hindi ito magkakahiwalay na chart. Okay? So, pag-usapan naman natin ngayon ang stock market. Let's go to S&P 500. US equities continue to show resilience. Kita nyo naman, talagang antindi ng pagkaka-uptrend ng stock market. Diba? Pero wag nating kalimutan, may earnings season na paparating.
Ito ang magiging susunod na malaking catalyst sa stock market. Kapag magaganda ang earnings, pwede nating makita ang pagpapatuloy ng optimism. Pero kapag hindi na-meet ang mataas na expectations, normal lang din ang profit taking. Mag-pull out ng pera yung mga smart money, ganun. Okay, again, markets don't move because numbers are good or bad. Markets move because expectations are exceeded or disappointed. Okay? So ngayon, what do profitable traders do differently? Ngayon, ito ang pinakamahalagang parte ng video na to, mga kanoypi ha. Ano ang ginagawa ng profitable traders na hindi ginagawa ng karamihan? Ha? Number 1, they wait. Hindi sila natatakot na walang trade. Cash is also a position. Kung cash heavy ka, meaning nasa wallet mo lang lahat ng pera mo, hindi mo pinang-trade, okay lang yun. It's not that you're not winning, but it's also that you're not risking. Okay? Number 2, they protect capital. Hindi objective ng professional trader ang kumita araw-araw. Ang objective nila, mabuhay sa market ng maraming taon. Kapag buhay ka pa sa market and hindi ka pa sunog, marami ka pang pagkakataong kumita. Pero kapag isang trade lang ang sumira sa account mo, tapos na ang laban. So yung mga machine gun traders dyan, wag sanang mangyari sa inyo yung mga ginagawa, yung mga pagkasunog. Wag sana kayong maubusan ng malaking pera. Okay? Number 3, wag kayong magpakasal sa bias. Okay? Ito ang gusto kong tandaan nyo, mga kanoypi. Hindi tayo bullish, hindi tayo bearish. We are evidence-based traders. We are data-driven traders. Kapag nagbago ang data, nagbabago rin ang bias natin. Hindi tayo nakikipag-away sa market. Okay? Number 4, they combine fundamentals and technical analysis. Okay? Marami ang nagtatanong, ano ba ang mas importante, technical o fundamental? Para sa akin, parang GPS at mapa. Ang mapa ang nagsasabi kung saan ka pupunta. Ang GPS ang nagsasabi kung kailan ka liliko. Isa lang ang gamitin mo, may kulang. Pero kapag pinagsama mo, mas mataas ang probability mo. Kaya lagi kong sinasabi, technical analysis is your when, fundamental analysis is your where. Siyempre, risk management. Importante din yun. Ayan na ang nagsisiguro na makakarating ka pa rin sa pupuntahan mo kahit mali ang isang trade. Risk management. Okay? So ngayon, to close off this video, no, kung may gusto akong iwan sa inyo ngayong araw na to, ito yon. Huwag kayong maingay. Huwag kayong maingay kasama ng market. Hindi kasi importante yun eh. Maging mapagmasid ka. So, wag agad baguhin ang buong trading plan dahil lang sa isang headline. Hayaan ninyong mag-build ng evidence. Hayaan ninyong mag-confirm ang macro picture. Okay? Higit sa lahat, remember, professional trading is not about being right. It's about making more money when you're right than how much you lose when you're wrong. Hindi natin kailangan hulaan ng bawat galaw ng market. Kailangan lang natin hintayin ang mga pagkakataong malinaw ang probability at pabor sa atin ang risk to reward. Okay? Maraming salamat sa panonood, mga kanoypi. Kung may natutunan kayo sa video na to, don't forget to like, subscribe at i-share sa mga kapwa natin kanoypi. Again, this is for educational purpose only. Always do your own research, manage your risk, and never trade based on emotions. Maraming salamat. I will see you on the next video. Bye-bye.